sa mga Pilipino yung pagtulong sa kapwa, lalo na sa oras ng matinding pangailangan, gaya po ng mga usapin sa ating kalusugan. Kaya naman, may mga organisasyon na nagsusulong ng malasakit at serbisyo, hatid ang libreng dialysis at tulong medikal. Kaya ngayong umaga, makasama natin ang dialysis at diagnostic providers na sina Sir Jomer Saico, Steffi Salvador at Sir Ronald Sanoan para alamin kung paano na binibigyan pag-asa ang mga pasyente sa pamamagitan ng kanilang advocacy. Good morning and welcome po sa Rise and Shine Pilipinas. Good morning! Good morning. Thank you for being with us this morning. Alright, well, let's start with you, Sir Jomer. Paano ba nagsimula itong inisyatiba po ninyo nito? Nag-umpisa to, ma'am, kasi ako po, kaming tatlo matagal na kami sa larangan ng dialysis centers. No, ako po as a dialysis nurse, si Sir Ronald naman nagko-construction ng mga dialysis centers. Okay. At si Jerry naman po sa accounting side ng dialysis. Okay. So nung nag-start kami po, nakikita kasi namin ang concentration ng mga nagtatayo ng dialysis centers puro sa Metro Manila. No, so hindi naman lahat ng pasyente nandito lang sa Metro Manila. Kaya po ang initiative namin is ilapit namin yung mga dialysis centers sa communities. So nagtatayo po kami Luzon, Visayas, and Mindanao. Okay, so how did you execute that? Did you go to really far-flung areas? In terms of mobility and proximity, talagang you go there? Or there's a specific area lamang in Northern Luzon? Tell us more. Kung saan po, nagsasurvey po kami, kung saan may pinakamaraming pangangailangan, Okay. doon kami naglalagay. Okay, Wow. saan ba itong mga dialysis center? Meron po kami, yung operational na po namin, nag-start kami sa Cainta, Rizal, Okay. sa Marikina, sa Quezon City, at saka sa Malabon. Ayun. Tapos yung mga ongoing projects namin na ginagawa po ngayon, sa Muntinlupa, Davao de Oro. San Mateo, Santa Cruz, Laguna, Davao de Oro, Mactan, Cebu, Okay, all over the Okay. Philippines. sa Bukidnon. Kasi talagang malaking tulong ito lalo na tumataas yung bilang ng mga pasyenteng matagal na may diabetes. Yung mga may CKD, Oo, diba? CKD, yan. Daming Lalo na yung cases mga yan. niyan. Kaya ako, ingat na ingat ako eh. Oo, Kasi dapat pag na. sugar mo, mataas talaga at di mo iningatan ang kidney pwedeng tirahin dyan. Well, I understand this is libreng dialysis and tulong medikal. So aside from the free dialysis, you also have other services. Tell us more, ano-ano yung mga serbisyong inaalok nyo? Sa ngayon po kasi, hindi lang kami nakatutok lang sa dialysis. Okay. No, ang main goal namin is yung prevention. Maturuan natin yung mga tao kung paano maiiwasan yung mga ganitong sakit. Kasi right now po, ang may CKD sa buong Pilipinas is around 7 million. Ay, nako. Ang may CKD, ang nangangailangan ng dialysis is around 70 to 80,000. Okay. So, ang ginagawa Ang laki po ng namin, gap. ang ginagawa namin ngayon, nagbibigay kami quarterly ng mga lay forums Okay. na ina-attenda ng mga community-based siya, ng mga lay forums. So, tinuturuan sila ng tamang diet, tsaka ini-encourage sila na magpa-check up. Kasi yung primary check-up, yung ginagawa natin sa diagnostics, napakahalaga po nun para makita mo kung sa ano na ba yung dapat niyang anuhin. Kunyari, urinalysis, yung simpleng urinalysis. Makikita mo na kagad dun kung nagkakaroon ba siya ng problema sa kidneys. Okay. Correct. Well, to Steffi and also kay Chair Ronald, paano ba nakaka-avail ng services yung ating mga kababayan at saka sino yung mga kapartner ninyo sa side ng government? Okay. Napakadali lamang po para ma-avail natin ng pre-dialysis services. Bibisitahin niyo lang po yung mga centers na nabanggit kanina ni Sir Jomar. So we have po in Cainta, Marikina, Malabon. Quezon We also City. have in Quezon City po. And doon po sa nabanggit na Visayas, sa Mactan, Cebu. We also have in Nabunturan, Davao de Oro. Makikipag-ugnayan lang po sila doon sa mga centers namin. Pwede rin po nating, and also may mga medical staff naman po na mag-a-assist sa kanila doon. Pupunta lang po sila kung kailangan po nila ng dialysis treatment at i-assist po natin. Wala po silang babayaran, libre po. So, maganda. kahit po pre-diagnostic exam, wala po silang babayaran. Oo, kasi Okay. marami ang takot na pumunta dahil baka maging malaki yung gastos sila. Magastos Ang talaga. laking tulong yan. Oo. So, paano naman yung papel ng LGU dito po sa inisyatibang ito?
Si LGU po ay nagiging partner po namin para po mas madali po natin. Kasi minsan may mga pasyente po na sa una po kasi sila lumalapit sa LGU talaga. So para po mas maabot po natin sila, nakikipag-tie up po tayo sa LGU. For example Okay. po, may mga dialysis patients tayo na malayo po dun sa area. So minsan hindi problema kasi ang PhilHealth nagbibigay naman po ng pre-dialysis din. Pero minsan yung ibang pasyente wala po silang pamasahe, transportasyon. So we also collaborate with the LGU so that we can offer po yung pre-patient transfer vehicle, ganyan po. Yun, kasi karamihan nga nasa metro. Sir, I understand you're all in the different fields from the medical field, accounting field. Kayo po mismo naman yung sa construction part. I mean, you collaborated on this. On your part, sir, kamusta yung naging reception? Anong pakiramdam na afterwards you were able to do these kinds of services para sa ating mga kababayan? Masarap po ang pakiramdam. No? Makikita mo na nakakatulong ka sa nangangailangan ng dialysis. Ako po, bilang gumagawa ng dialysis centers nationwide, nakikita ko po yung hirap ng mga dialysis patient. Nakakarating po ako ng Basilan, basta nationwide po na nakikita ko po na masarap po ang pakiramdam po na makakapunta kami sa area para matulungan sila at makapagbigay ng libreng dialysis. Okay. Malaking bagay po itong Malaking ginagawa bagay po po. ninyo. Kasi talagang masakit sa bulsa pag Oo ikaw ay naman. nagkasakit na at kailangan mo na ng dialysis. At masarap sa pakiramdam na mapahaba niyo po yung buhay Totoo. namin. Not ako naman, pero yung mga dialysis patients natin, other people would like to be checked up. Yan. Correct. Alright, please, message nyo na lang po sa ating pong mga pasyente at ganun rin po sa mga pamilya na kasalukuyan pong dumaraan sa dialysis journey. Malaking bagay po itong inisyatiba nyo ito, sir. Para po sa mga CKD patients at ang kanilang pamilya, patuloy lang po tayong lumaban at piliin nating lumaban araw-araw. Kami po ay inyong kakampi po sa labang ito. At patuloy po yung ating commitment at yung pangako na hanggat kaya po natin, ibibigay po natin ng libre kahit po lagpas pa po sa PhilHealth coverage yung ating services. Alam po namin na mahirap ang pinagdadaanan ng mga dialysis patients. So si Tres Medica po nandito handang tumulong, aabot ng aming makakaya at bukas sa aming kalooban. Okay, baka may social media accounts din na pwede kayong kontakin or siguro contact numbers that our patients and families can contact with you. Visit tresmedica.com. You can visit po tresmedica.com. Ayan, para po sa iba pang detalye. Well, thank you very much for joining us. Ito po sa Rise and Shine Pilipinas. Muli nakasama natin Sir Jomar Sycos, si Steffi, and si Chair Ronald. Thank you very much po.